Sa mga balitang kailangan mong malaman, naglalagablab, nagbabaga. Sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa, lahat hagip, lahat nakalap na mula sa DZRH News Center. RH Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. RH Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. RH Balita. Sa ulo ng ating mga RH Balita. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. LPG hike sumalubong sa unang araw ng Marso. Substandard electric fans, battery ng e-bike, kabilang sa pangunahing sanhi ng sunog. Ilang bahagi ng Western Visayas muling nakaranas ng blackout. Pangulong Bongbong Marcos muling babalik sa Australia para sa ASEAN Special Summit. Pag-hire sa mga underboard dahil sa kakulangan ng health workers, inalmahan. Sa ating balitang foreign, Amerika magsasagawa ng airdrops ng humanitarian aid sa Gaza. Sa balitang sports, LeBron James malapit nang masungkit ang 40,000 points sa NBA. At sa balitang showbiz, aktor na si Diego Loizaga may pag-aamin sa kanyang totga. RH Balita. Magandang tanghali Pilipinas. Araw po ngayon ng Sabado, kalawang araw sa buwan ng Marso 2024. Live nationwide sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Ngayon din sa 18 relay station ng DZRH 1395 kHz sa Cebu at DZRH 1260 kHz sa Davao. Live din sa Facebook at YouTube via DZRH News Television. Ang mga detalye ihahatid ng inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ito si Jackie Resio. At ito po si Yuel Reyes para sa tuloy-tuloy na pagbabalita. Tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH Balita. RH Balita. Pilipinas, una sa ating mga balita ngayong tanghali. Asahan po na meron tayong good news at bad news para sa mga motorista. Ito po'y dahil sa dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Unioil Petroleum, posibleng bumaba ng 30 centavos hanggang 50 centavos ang kada litro ng diesel, habang 50 centavos hanggang 70 centavos naman ang nakaambang increase sa kada litro ng gasolina. Ayon naman sa oil industry sources, posibleng maglaro sa 20 centavos hanggang 40 centavos ang bawas presyo sa kerosene. Sa Lunes, malalaman ang pinal na oil price adjustment na karaniwang ipinatutupad tuwing araw ng Martes. Sumalubong naman sa mga consumer ang taas presyo sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong Marso. Kaninang alas 6 ng umaga, nagsimula ng tumaas ng 27 centavo per kilogram ang presyo ng Solane LPG. Samantala, magkakaroon din ng 15 centavo per liter na price increase sa Clean Fuel Auto LPG simula mamayang alas 4 ng hapon. Matatanda ang nagsimula na kahapon ng price hike ng Petron kung saan tumaas ng 30 centavo per kilogram ang presyo ng kanilang LPG. RH Balita. Oras po natin 10 minuto na makalipas ang alas 12. Sumipa pa sa halos 15 trilyong piso ang utang ng Pilipinas noong Enero. Ayon sa Bureau of Treasury, lumobo sa 14.79 trilyong piso ang utang ng gobyerno, na 8% mataas mula sa 13.698 trilyon sa kaparehong panahon noong 2023. Itinulak daw ito ng sumipang domestic borrowing at huminang halaga ng piso kontra dolyar. 10.16 trilyong piso naman ang utang panloob ng pamahalaan, habang 4.628 trilyon ang utang panlabas. Samantala, muling tumaas ang presyo ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa kabilang ang bigas nitong Pebrero. Sa price situationer ng PSA, nagmahal sa 50 pesos and 63 centavos ang kada kilo ng regular milled rice noong February 15 mula sa 50
pesos and 34 centavos sa mga naunang araw ng nasabing buwan. Tumaas din sa 346 pesos and 59 centavos ang kada kilo ng fresh pork liempo mula sa dating 344 pesos and 13 centavos. Maging ang kalamansi lumundag sa 84 pesos and 75 centavos ang kada kilo mula sa dating 77 pesos and 29 centavos. RH Balita. Sa iba pa nating mga balita, pinaghaharap na ng leave ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang administrator ng National Food Authority matapos akusahan na ibinebenta ang mga NFA rice sa ilang trader. Bukod kay NFA Administrator Roderico Bioco, sinabihan na rin ni Laurel ang nag-aakusa kay Bioco na si Assistant Administrator for Operations na si Lemuel Pagayunan na mag-leave na rin. Ayon kay Laurel, ito'y upang maging patas sa harap ng investigasyon na isinasagawa sa naturang kontrobersiya. Higit ng kalihim, makabubuting mag-leave pareho ang dalawang opisyal ng NFA bago pa man mapatawa ng suspension o sibakin sa pwesto ang isa sa kanila. Una nang inireklamo ni Pagayunan si Bioco na di umano'y naglabas ng memoranda na pumapayag sa pagbebenta ng 75,000 pesos o 75,000 sako ng bigas sa ilang trader na nagkakahalaga ng 93.75 milyong piso. Sabi ni Laurel, nais niyang malaman kung ano ang root cause o pinagugatan ng naturang kontrobersiya. Samantala, iginiit ng administrator ng National Food Authority na hindi siya nakinabang sa bentahan ng bigas ng mababang presyo sa mga trader. Nilinaw ni NFA Administrator Roderico Bioco na ibinenta lamang ang mga bigas sa pribadong sektor kung hindi na ito bibilhin ng mga relief agency para hindi tuluyang masira ang stock ng bigas. Ayon kay Bioco, kapakanan lamang ng NFA ang kanyang tinitignan at wala siyang personal na interes dito. Samantala, sinabi naman ni Bioco na handa silang makipagtulungan sa Department of Agriculture para sa investigasyon sa umano'y korupsyon sa nasabing bentahan. Sa kaugnay na balita, iimbestigahan na ng Senado ang umano'y rice scam sa National Food Authority o ang pagbebenta ng paluging bigas sa piling traders. Ayon kay Senadora Cynthia Villar, chairman ng Committee on Agriculture and Food, maghahain siya ng resolution para matalupan ang rice scam. Dapat anyang ibenta ng NFA ang bigas sa mga nangangailangan at hindi sa mga mapagsamantalang dealer at trader. Pero sabi ng Senadora, hindi na bago ang isyung may mafia sa loob ng NFA. Kaya nga inalisan ito ng kapangyarihan mag-angkat sa ilalim ng Rice Tarification Law. Samantala, nagbabala ang Department of Budget and Management na hindi kakayanin ng gobyerno ang pagbibigay ng subsidiya para sa mga minimum wage earner tulad ng ikinukonsiderang ng Kamara. Giit ni Budget Secretary Amena Pangandaman, hindi kasama sa inaprubahan ng gobyerno na pondo ang para sa proposed subsidy sa mga manggagawa. Pangamba ng kalihim, posibleng maapektuhan ng subsidy para sa mga manggagawa ang budget sa social services at iba pang prioridad na proyekto sa infrastruktura. Sa ilalim ng 2024 budget, ang nakalaan na subsidy ay para lang sa Social Protection Program tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Assistance in Crisis Situation. Samantala, inihayag din ng Bank Senior Economist Nicole Smapa na ang magiging hamon na husto para sa paghahanap ng resources ng gobyerno ang mataas na utang at kasalukuyang high-level debts ng bansa. RH Balita. Balita. Balikan natin, Jackie, yung issue sa NFA. Ano ho? Ito ho yung masugid na sinubaybayan at pinaputok unang-una ng programang 2x2 dito ho mismo sa DZRH. No, unang napakinggan niyang storyang yan. Doon ho sa mga hindi nakasubaybay, ito po'y nagmula doon sa issue na umano'y mga bigas daw sa NFA binibili sa mga
Bigyan lang ho natin ng timeline po para sa ating mga tagapakinig at tagapanood na hindi nakasubaybay po sa issue na to dahil medyo marami na rin naging developments Ang una ho niyan ay yung issue na pagbili raw ng palay ng NFA sa mga magsasaka sa halagang 23 pesos. 23. Palay o bigas na ata yun. Pero ibinibili nila sa mga magsasaka ng halagang 23 pesos. At ibinibenta ng 25. Oo, ayun. 25 sa mga trader. Bakit may mga magsasabi siguro na kung bakit hindi na lang ibinenta ito sa mga kababayan natin dahil sa mahal ng bigas ngayon na magkano ang kada kilo sa inyo ng bigas. Namamalengke ka ba? Hindi pa ako Hindi ba nakakaikot? Hindi pa ako nakaikot ng pamalengke ngayon Pero kadalasan ata ang kada kilo, kung hindi ako nagkakamali, 40 ba? Or mga mababa ganon? Pa yun. Meron 50. 60 to 65 sa Makati naman ito, Sir Greg kahit saan. Sa Cavite rin, sa South, nag-range ng ganyang presyo. 50, 60, magandang klase. Well-milled rice, talagang nasa 50 pataas. Yung mga regular milled naman, na medyo manilaw-nilaw ng konti, medyo may kababaan ng konti. Pero just the same, ang punto ho natin, kung ibenta na lang sana sa mga tao na halagang 25, pwede naman pala. Pero kaya pala ng 25, hindi ba? Ang sabi ho, dahil nga raw po sa rice tarification law, hindi nakakapagbenta. Ang NFA, talagang pinagbawalan, yung binasa natin kanina, na pinagbawalan na po ang NFA na magbenta ng bigas sa mga mamamayan. Okay. At diretso na ito sa dealer, sa mga trader. Ang una hong naging question doon bakit ibinenta ng palugi at bakit daw walang bidding. Yun ang unang lumabas sa mga report. Walang bidding, walang public bidding na nangyari. Walang public bidding na nangyari. Yan ho yung lumabas sa mga naunang reports. Naging depensa ho dyan ng NFA na interview, exclusive kahapon, si Administrator Rod Bioco. Ang sinasabi naman niya, itinakda ng NFA Council yung 25 pesos na bigas na pagbebenta. Okay. At hindi raw nila pwedeng itaas pa doon dahil yun lang ang itinakda ng NFA Council na noon pang 2008. Pero meron silang sinasabi kasi na hindi ba yung in good condition ba? Kumbaga, in good condition na mga bigas, yun ang binebenta nila. Pero may naging ulat na in good condition pa yung bigas pero idineklarang paano na siya. Malapit ng masira. Mapulok. Kaya siya binenta ng 25 pesos. At yun nga, yun naman ang depensa dahil binenta nga raw ng 25 dahil yun lang daw ang itinakda ng NFA Council. So hindi siya pwedeng bumaba rin, kumbaga. Dapat 25 lang talaga ang presyo ng bigas. Lalong hindi pwedeng tumaas ng 25. Yun ang sabi nila dahil yun nga ang katakataka rin doon bakit daw sa ilang traders lang. At mariing itinanggi naman ni NFA Administrator Bioco na nakinabang siya, na kilala niya itong mga traders na to. Bakit din hindi nagkaroon ng public bidding? Kumbaga, di ba? Yun yung unang tanong doon. Question doon, kung nagkaroon ba, yun naman ang tanong natin kung nagkaroon ba ng public bidding o hindi. Pero sa mga nauna lumabas na reports, mukhang wala nga raw yata. Pero mas dapat may public bidding dokumento yung mga ito. Yun din naman, ang sinabi ng yung kaninang nabasa mo, Jackie, yung nandito, pinagpa-file muna ng leave ni Agriculture Secretary Laurel. Ito hong si Administrator Bioco, ganun din kay Assistant Administrator na si Limuel Pagayunan na mag-leave na rin. Si Pagayunan ho, yung Assistant Administrator ho, yung nagsamute. Siya ang nag-ulat, tama ba? Nag-ulat kay Agriculture Secretary Chu Laurel dun ho sa issue na to na lumabas sa mga naturang pagsisiyasat na wala nga raw pong dokumento na nagpapatunay na may public bidding na nangyari. Kaya tingnan ho natin kung saan na tayo aabutin ng investigasyon na ho na ito. May pagtanggi na, nagsalita na ho yung administrator sa kanyang panig. Tingnan natin kung ano ang kalalabasan ng pagsisiyasat, investigasyon ng Department of Agriculture at ngayon ng Senado. Titingnan natin kung may masisibak. RH Balita. Oras natin, 12:20 ng tanghali.
Mas pinatapang na pagtatanong. Ultimately, Senator, you can say that there was no VIP treatment. Pinalawak na talakayan sa mga isyu ng ating bayan. Sobra na. Hindi lamang sobra na yung pangungurakot nyo, sobra ng kahirapan ng taong bayan. Samahan niyo pa rin ako tuwing linggo, alas 12 hanggang 1:00 ng tanghali para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3, tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pagkain ng saging, epektibong paraan upang mabilis na makatulog sa gabi ayon sa pag-aaral. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga pampaswerte ngayong 2024 ayon sa Feng Shui, alamin. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong
tulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Iba't ibang posisyon sa pagtulog may epekto sa iyong kalusugan, ayon sa eksperto. Tugtugan, sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man or international, sagot na namin. Every Saturday, 12 noon, kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Dito lang yan sa DZRH TV. Balita! Balita! RH Balita! RH Balita! Inyo pa rin pong nakakasama ngayong Sabado ng tanghali. Ito po si Yuel Reyes. Ito po si Jackie Resio. Para sa tuloy-tuloy na pagbabalita. Tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH Balita! Sa ilan pa nating mga balita, mahigit 3,000 sunog na ang naitatala ng Bureau of Fire Protection sa loob lang ng 2 buwan na nagresulta sa higit 1.3 bilyong pisong pinsala. Ayon sa Bureau of Fire Protection, ang 25% mas mataas ang naturang insidente ng sunog na naitala noong Enero at Pebrero ngayong taon ay umabot sa 3,044 kumpara sa 2,424 na naitala noong 2023 sa kaparehong panahon. Batay rin sa record, 69 individual na rin ang nasawi habang sugatan ng 200 katao. 1,700 sa mga naitalang sunog ng BFP ay bunsod ng aksidente habang 20 naman dito ay sinadya at 29 ang natural fire. Kaugnay na balita, nangungunang dahilan ng sunog sa mga kabahayan ngayon ay ang pag-overheat ng mga substandard electric fan, e-bikes at e-trikes. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni BFP Chief Fire Director Louie Puracan na maraming nabibiling substandard electric fans online na nag-overheat kapag ginagamit magdamag. Kasama rin sa listahan ang mga nabibiling murang electric light vehicles dahil walang automatic shut-off ang mga charger nito at nag-overheat din kapag naiwang nakasaksak. So maraming nabibili na electric fan online substandard. Yes, sir. At sa pag-aaral ninyo, isa ito sa mga causes ng sunog. At saka yung e-bikes and e-trikes. Kasi yung e-bike, sir, is dalawang klase. Okay. May mamahalin at may mumurahin. Okay. Yung mga kababayan natin, talagang dahil sa nagtitipid, gustong bumili ng e-bike. Mabilis na transportation, walang gasolina, substandard. Matipid, substandard. Pag naka-charge kasi, sir, is nasa loob ng bahay. Okay. Pag yung mga mumurahing e-bike, sir, pag nag-charge ka niyan, walang automatic shut-off. Kaya naman panawagan ni Puracan sa mga Pilipino na bumili ng kalidad na mga gamit para hindi ito mag-overheat at maging sanhi ng sunog. Babayan natin, dahil El Nino, almost 24 hours nakaandaring electric fan. Bawal ba yon? Hindi naman, sir. Kaso lang, sir, yung electric fan dahil heating appliances siya at yung mga kababayan natin nagtitipid, yung mumurahing electric fan. So, I suggest, sir, na dapat quality yung mga gamit na binibili natin. Kasi pag hindi quality, sir, madaling mag-init. Okay. Tapos napababayaan siya, lumabas tayo ng bahay, naka-on pa rin yung electric fan, nag-overheat. Sa kaugnay na balita, tumaas sa listahan ng sanhi ng sunog ngayong taon ang mga tinatapon na mga sigarilyo. Yun pong upos ng sigarilyo, yung may sindi pa. Ayon kay Director Puracan ng Bureau of Fire Protection, nakita nilang dahilan kaya tumaas ang sigarilyo bilang cause of fire lalo sa mga forest fire ay dahil sa epekto na rin ng El Nino na nagpapatuyo sa mga lupa at damo. This year from 2024, ang number 1 cause ng sunog namin ngayon is cigarette butts. Hala? The last 3 years, nasa 4 or 5 lang siya. Pero ngayon, tumaas siya. Isang pinagtitingnan namin, sir, is dahil El Nino ngayon, tuyo yung mga damo. So pag nagsisigarilyo yung iba sa atin, tapon lang. So sunog agad.
Samantala, pangunahing sanhi pa rin ang sunog sa mga residential areas ay ang mga electric fire. Kaya naman panawagan ng BFP maisaayos ang wiring sa kanilang mga bahay para makaiwas sa sunog ngayong taon. Ang number one cause pa rin ng fire, sir, is always electrical. Palagi talagang electrical. Unang-una, yung gaya ng nabasa nyo kanina, sir, substandard na mga wires. Okay? Pagsaksak mo yan, nag-iinit ka agad, octopus connection, so marami yung linya, nag-iinit siya. So, may arcing kaming tinatawag, sir, na isang causes ng fire. Pangalawa, yung mga loose connection. So, ang ano natin, sir, is sana maiwasan yung sunog. Ito yung pananawagan namin. Kung tama yung wiring natin sa bahay. Sa bahay. RH Balita. Samantala, muling nakaranas ng malawakang blackout ang ilang bahagi ng Western Visayas kagabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, pasado alas 7 ng gabi nang biglang mag-shutdown ang PEDC units 1, 2 at 3 na nakaapekto sa Panay at Negros Island. Tinukoy ng NGCP na dahilan ng partial blackout ang pagtrip ng pinakamalaking planta sa Panay na may kapasidad na 150 megawatts na sinundan ng iba pang planta. Itinanggi ng NGCP na ang pasilidad nila ang nagtrip o bumigay na naging sanhi ng partial blackout sa Western Visayas. Sa kaugnay pong balita, balik na muli sa normal ang supply ng kuryente sa Western Visayas simula hating gabi kagabi. Sa abiso ng NGCP, alas 12:26 nang mag-fully restore ang kuryente sa mga apektadong residente sa Panay Island. Nayakyat sa 270.3 megawatt ang load sa mga planta mula sa Panay Power Plants at augmentation mula sa iba pang mga planta sa Visayas. Una rito, nilinaw ng NGCP na hindi naapektuhan ng sunog na sumiklab malapit sa transmission asset na may 15 metro ang layo mula sa kanilang transmission tower. RH Balita. Oras po natin, alas 12:32. Babalikan po natin ang ilan pang mga reports at mga balita. Standby lang. RH23 Edwin Duque at may kakausapin rin tayo na reaksyon mula sa grupo ng mga nurse tungkol doon sa mga iba't ibang problema na kinakaharap ng ating healthcare sector. Pag-uusapan. Oo. Lahat ng yan sa pagbabalik ng RH Balita sa tanghali. Maratsyada sa ikatlong pagkakataon. Una pa rin sa pinakahuling Nielsen at Kantar Survey. Ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Taus-pusong pasasalamat ang aming alay sa laging una sa puso namin sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay araw-araw, oras-oras, dahil sama-sama tayo, Pilipino. Pangongonsensya, hindi epektibong paraan ng panghihikayat, ayon sa pag-aaral. Mas pinatapang na pagtatanong. Ultimately, Senator, you can say that there was no VIP treatment. Pinalawak na talakayan sa mga isyu ng ating bayan. Sobra na. Hindi lamang sobra na yung pangungurakot nyo, sobra ng kahirapan ng taong bayan. Samahan niyo pa rin ako tuwing linggo, alas 12 hanggang 1:00 ng tanghali para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya.
Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3 tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. 20-20-20 rule kontra computer eye strain, alamin. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Po natin, alas 12:36. Kayo pa rin po yung nakatutok sa RH Balita. Number 1 tuwing Sabado ng tanghali dito po sa DZRH sa buong Metro at Mega Manila. Ito po nakakasama. Ito po si Yuel Reyes. At ito po si Jackie Resio. Alas 12:36. Pasok muna tayo ng mga reports. Diyan po sa bahagi ng San Jose del Monte, Bulacan ay may pinasinayaang bagong ospital. Yun. Buong detalye, RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Yuel, bago yan ay naging panahing pagdagal mula si DOH Secretary Dr. Teodoro Ted Herbosa sa kanyang pagbisita sa City College of San Jose del Monte, Bulacan para sa bihirang pagkakataon ang medical doctors at mga health workers forum kung saan ay naging sentro ng pagtalakay ay kung paano masolusyonan ang sapat na pangangailangan ng mga mahirap na mamamayan, partikular na nanay, buntis at mga anak na naging problema ng magulang kung paano mabigyan ng sapat na pangkalusugan. Kabilang na rito ang pagtalakay ang sakit na TB, HIV. Welcome naman ni Mayor Astor Robes at Congresswoman Florida Ate Rina Robes ang pagdalaw nitong kalihimang DOH at ang person ng mga doctors ay kay Dr. Rosel Valentino, ang City Health ng syudad. Iba tayo naman kung bakit ang pinunta ng DOH Secretary na ito ng forum ay dahil upang mayatid ang maayos sa serbisyo. O dahil mayatid ang maayos sa serbisyo medical, lahat na pangailangan sa iba't ibang barangay dito sa Bulacan sa pamamagitan mo ng medical vision, hospital services, sa pagtutugod sa pagdating sa serbisyo ng pagbibigay mula sa mga sariling hospital, national at sa kanilang City Health Office, lalo na nung kasagsagan ng pandemya. Kasabay ng medical forum ay signaling brief inauguration ang bagong facilities at launching ng bagong health heart card, ECG at serbisyong may puso sa pamilyang taga San Jose del Monte, Bulacan. Bagong medical mission ay sa barangay Gaya ay kasabay rin ng akilar ng DOS sa St. Bernadette Multi-Special Primary ang faculty kasunod ng Bernadette Mother and Child Hospital. Pinasalamatan ni Congressman Ate Rina Robes si Pangulong Bongbong Marcos sa pag-abus naman ng mga benepisyo sa pamagitan ng PhilHealth o konsultasyon sa pamagitan din ng DOH. Isa sa priority ng DOH ay dito sa Secretary na maliban sa Region 3 Satellite Office ay magkaroon din sa San Jose del Monte, Bulacan o magbibigay ng lupa si Mayor Robes at nakahandang pondo nito ng DOH para mabilis ang pagdating ng serbisyo ng ahensya. Pinurin ni DOH Secretary ang mabilis at pag-unlad ng San Jose del Monte, Bulacan ng dahil mo na sa pagtalinga at pagtukod ng mag-asawa at Mayor Kong Robes na binansanan ito ngayong double action. Sa ngayon ay ongoing pa yung pagbisita sa mga hospital, publikong hospital ng Bulacan dahil marami ng proyekto ang DOH sa tulong ng national. Wala pa rin sa kaunahan sa Pilipinas, di sana sa Kusaras 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa mga balita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Samantala, kinontra ng Philippine Nurses Association ang plano ng gobyernong kumuha ng Clinical Care Associates para matugunan ang shortage sa health workers. Ayon kay PNA President Elmer Bondok, ang Clinical Care Associates o CCAs ay mga individual na hindi pumasa sa licensure exam at may hahalintulad ang trabaho sa isang nursing aid.
Kaugnay ng balitang niyan, atin na pong makakausap ang Pangulo po ng Philippine Nurses Association, si Ginoong Elmer Bondoc. Sir Elmer, magandang tanghali po. Joel Reyes po. At kasama rin po natin si Jackie Resio. Magandang tanghali po. Magandang hapon po, Sir Yuel, Ma'am Jackie. Thank you for inviting us over and giving us another platform to actually para ipahagi po sa ating sambayanan kung ano po talaga ang stand po na aming organisasyon regarding sa movement po ng government. Actually, correct po lang po kayo, no? Hindi po namin, hindi po namin, tinututulan po namin siya, pero hindi na po namin ito napigilan kasi ongoing na po ngayon itong programa na ito na may mga ospital na po na nag-employ po talaga ng mga CCAs kasi to be honest with you, sir, hindi po kami naisali doon sa inisyal na pag-uusap ng programang ito nung ito po ay kinukonsif pa lamang po ng pamahalaan. Narinig po namin ito kung hayaan niyo po akong bigyan ng kaunting kwento. Nung po kasing last year, na nagkaroon po ng issue, ay nagkaroon po ng proclamation ng Department of Health na magbibigay po ng issuean sa temporary licenses sa mga underboards para makapagtrabaho po sila bilang parang RN ng bansa. Pero ito po ay tinutulan po namin sapagkat naka-ascribe po sa aming Philippine Nursing Law in 2002 or RA 9173 na ang temporary licenses lamang ay ibinibigay kapag meron pong special circumstances at ang bibigyan po nito ng temporary licenses ay mga RNs na galing sa ibang bansa na kailangan ng Pilipinas para magbigay ng serbisyo na pang-nursing sa Pilipinas na wala pa po tayong kakayanan, if ever man po, ano. So, ang pag-issue po ng temporary licenses ay hindi po nakaangkla sa aming batas na kung saan matawag po natin itong isa unconstitutional act. Kaya po ito ay napigilan po namin na mangyari. However, nagkaroon po ito ng parang sikwela na nagbigay po ng panukala sa pamahalaan na ito po ay naipatupad through the Administrative Order 2023-001 ng SHED at ang DOH na nagbibigay ng pahintulot sa mga underboards na mag-apply sa mga ospital bilang clinical care associates na ang tinatawag ay magiging parang complement po doon sa kakulangan ng ating mga health workers or mga nurses sa mga ospital. Pero ang bagay po na ito ay hindi po natin dapat ibinabase sa pagkakaroon ng CCAs ang pagkakaroon po ng enough number of health workers sapagkat sila po ay hindi naman ang tinuturing na pangangailangan ng ating sektor ngayon sapagkat para matupad po natin ang kinakailangan po nating health workers, ang kailangan po sa mga ito ay mga lisensyadong mga professional. Dapat po ang maging katuwang po natin. Sa kalagayan po natin ngayon, parang nababurden po ngayon sa mga CCAs yung solusyon doon sa problema ng nursing shortage. Pero ang totoo po nito, hindi pa rin naman po nasusolusyonan ang problema ng nursing shortage in the presence of the CCAs. Lalo pa po nagkakaroon ng problema sapagkat ang mga CCAs po ay directly under supervision of the professional nurse. Na kung saan po, kapag po nagkaroon po ng pagkakamali ang mga CCAs na ito, ang mananagot po dito ay ang kanilang direct supervisor na RN. Opo. Kaya po, tinututulan po natin ito kasi wala po tayong legislation para magsuporta sa ganitong klaseng pamamalakad. At kung mababasa po ninyo, yung JAO na ito na 2023-001, meron pong stipulation doon na kapag po nagkaroon po ng pagkakamali ang mga CCAs, tinatanggalan po ng accountability ang mga ospital sa kanilang mga pagkakamali. Na kung saan parang tignan po natin, ito ang Joint Administrative Order po na ito ay napaka-bias po niya na kung saan naput lang po sa blame sa lahat ang mga blades ng pagkakamali ng mga CCA sa kanila na wala pong accountability ang kanilang mga hiring hospitals. It's basically sa form of injustice also. Opo. Kaya po kami sa organisasyon ay matatas sa pagkasabi na hindi po namin suportado ang project na ito, lalo pat hindi po kami nakonsulta nung panahon na ito ay binubuo. Ito pong mga CCAs, Sir Elmer, ay tama ho ba? Nag-take ng exam, licensure exam, pero hindi po masa. O mga estudyante rin po ito na kasalukuyang nag-aaral? Hindi po, ano po sila, ang classification po nila based from the JAO order, sila po ay mga nag-take na po ng board exams, regardless whether how many takes, pag sila po ay bumagsak, ay eligible po na mag-apply bilang CCAs, na ang trabaho po nila ay nursing attendant sa mga hospital po natin ngayon, particularly po sa ating mga private hospitals. Opo. Sa, Jackie, sa South Korea,
Habang nag-scroll tayo nitong mga nakalipas na araw, Sir Elmer, meron tayong nababasa nakahalintulad na sitwasyon ngayon. At sa ating pong mga tagapakinig, ang sitwasyon po ngayon sa South Korea, libo-libong mga doktor ang ang sa on kanila strike. kasi ay ang panukala ng gobyerno ay dadagdagan yung quota ng mga estudyante na medical students para madagdagan din daw ang mga darating na doktor at nurses sa mga ospital. Pero inaalmahan nila dahil nga hindi ito magiging solusyon. Bagos magiging problema pa daw dahil hindi kaya ng mga medical schools na accommodate ng ganong kadaming estudyante. At yung ganitong sitwasyon, Sir Elmer, nakikita nyo po kaya na posible tayong humantong sa ganito, yung ating mga nurse naman ang mag-strike dahil sa hakbang na ito? Sasagutin ko muna po yung may dalaw po kasing bagay na gusto kong mag-react sa nabanggit po ni Ma'am Jackie sa kayo po, no, sir. Number one, actually, noong 2011 po kasi meron po na tinatawag na moratorium sa pagbubukas ng mga eskwelahan ng nursing sa Pilipinas. So, na-regulate po natin ito nung panahon na yon kasi marami po mga substandard schools nung time na yon na napasarap po natin, hindi po ng PNE, rather, ng kagawaran ng mataas sa edukasyon, sapagkat ito po ay hindi nakafollow ng minimum standards for their operations. Ngayon po, isa sa mga naging solusyon na gawin ay i-lift po yung moratorium na ito para mabigyan po ng katugunan ang pagkakaroon ng mga eskwelahan na naghahanda ng mga ating mga estudyante para makapag-aral ng nursing, para po maging kasagutan sa ating mga kakulangan ng mga nurses. Kasi ang konsepto is, you get more students para maraming gumraduate, maraming magiging ng board exam, at maraming tayong maging licensed professionals. Ano po? Ang ginagawa po ngayon is, posible po itong maging kasagutan kasi active po ngayon ang SED, particularly ang mga technical evaluators, pati yung mga regional quality assurance team, na mag-monitor kung ang mga eskwelahan na nagbubuksan na ito ay namindit po nila ang minimum standards na kung saan mabigay natin sa ating mga estudyante ang quality of nursing education. Kaya lang, sa aspekto pong ito, no, kailangan po natin makita na the point of the matter here is, even if we produce more graduates, and license for that matter after passing the board exams, if we're not going to solve the primary problem, we're still going to lose them. Kasi ang point po dito is, we might produce more and more and more because we have adequate number of schools na mayroong adequate facilities na qualified na magbigay ng nursing education. Pero pagdating po ng punto na sila ay maging licensed professionals na, kung hindi po natin maibigay sa ating mga nurses ang kanilang mga karapatan para manatili sa Pilipinas, wala po tayong magagawa for them to be absorbed in the healthcare system. Kasi to date, hindi pa rin po natin pagkatagumpayan na bibigay ng pantay-pantay na pasweldo sa ating mga nurses. Ang pasweldo po na naka-ascribe po sa ating nursing law ay SC15, na kung saan, tignan po natin, noong 2002, malaki ang 35,000 pesos na pasweldo kung tignan mo yung panahon na yun. Pero tignan niyo po natin panahon today because of our inflation rate, ang 35,000 might basically be something na masasabi natin na enough na lamang para mag-save through ang isang nurse kasama ng kanyang pamilya sa laki ng gastos ngayon because of our inflation rate. Hindi pa rin po namin nakukuhayaan ngayon na maibigay ng pantay-pantay sa aming mga kasama ng mga nurses sapagkat ito tinutulan din po ng ibang mga sektor na sinasabi hindi po kaya na ibigay, particularly sa ating private sector. Pangalawa po, ang ating mga nurses ang katrabaho sa government facilities, particularly operated under the LGU or the provincial government, hindi pa rin po ito natatanggap kasi nakabase daw po ang kanilang kakayanan para magbigay ng pasahod sa mga nurses sa kita ng provincial government sa kanang LGU. Na kung saan sa ganitong klaseng sitwasyon po sa LGU po saka sa provincial government, ang marami po sa ating mga nurses ang nakalagay sa kanilang job placement ay contract of service or mga job orders na kung saan hindi po ito natatanggap din kanilang sweldo ng on time plus hindi pa rin po ito yung nakalagay sa batas sa dapat SC15. Ang nagkakaroon lamang po ng enjoyment ng SC15 ay ang mga DOH retained hospitals na under the national budget. Kaya sila po mga ngayon ng mga nurse ay nakatatanggap po ng SC15. Government hospitals po ito, ano po? DOH retained po itong mga ito. Ngayon po, ang nakita po nating problema ngayon is nurses who are working in private, LGU retained, saka provincial government operated hospitals, movement po is from their hospitals to the DOH hospitals. Kaya na po ang mga DOH retained hospitals can only accommodate as much. Ano po? So marami pa rin po tayong mga nurses ngayon na lumilipat
papuntang DOH retained kasi doon po nakikita ang implementation ng AC-15. Yes. Na, kung titingnan po natin by conclusion, iniiwanan po nila ang kanilang primary work na either private, LG retained, or provincial operated kasi hindi po mataas ang pasweldo at kulang na kulang po ang kanilang natatanggap na sweldo. Pangalawang bagay po dito is, maaari din pong mangyari na po sa ngayon pala sa kasalukuyan na nakikita po natin ating mga nurses na hindi po nakakatanggap ng karampatang sweldo na nararapat na sweldo para sa kanila ang umaalis sa profesyon para magtrabaho bilang virtual assistants sa iba't ibang klase ng healthcare industries, particularly in the context of a call center na ang ending would be they work on a flexible time schedule, pati work from home schedule, maganda po ang kanilang kalalagayan. Ang pangatlong nakikita po natin ngayon is dahil hindi po natatanggap ng mga nurses natin ang kanilang nararapat na sweldo ascribed by the law, ay umaalis po sila ng bansa at hindi po natin yung matitigilan kasi kapag hindi po natatanggap ng mga kasamahan po nating mga nurses sa kanilang mga pangangailangan sa kanilang pinanggalingang bansa, maghanap po talaga sila ng lugar na kung saan sila ay ma-appreciate at makakatanggap ng salary na pangangailangan po nila to support their families also. Kasi yan po ang ating realidad ngayon na kailangan po nating makita na government must do something in order for us to be able to, number one, give the nurses enough reasons to stay in the Philippines by giving them what is rightfully theirs sa amin, for that matter, para mabigyan po natin sila ng dahilan para manatili dito na hindi na po nila kailangang umalis ng bansa. In one of our interviews in one of the radio stations rather, meron po kaming nakitang case study ng mga nurses na mangilan-ngilan na mga nurses na nagsabi na kung sanang meron lamang kaming enough reasons to stay here in the Philippines in terms of salary, good working environment, adequate nurse-patient ratio, we won't be seeking for further employment outside of the country because masayang mamuhay dito sa Pilipinas kasama ng iyong mga mahal sa buhay. Ang aspiration po namin is... I guess go ahead pa, ma'am. Sir Elmer, nabanggit niyo po kasi diba na kung meron lang sapat na dahilan para magstay dito, manatili, magsistay naman ang ating mga nurse. Meron kasing nabanggit noon, hindi ko lang maalala kung sino ang nagbanggit na pinaplano na ipanukala sa ating mga nurse na kapag sila ay nakapasa or nakagraduate, nakapasa sa licensure exam, kinakailangan na magstay muna sila ng 1 taon bago sila maaaring mag-abroad. Gusto ko lang po sana makuha yung reaction nyo din dito kasi nasabi nyo nga po na hindi nga po na mimit ang mga needs ng ating nurses. Pero kung matuloy to, i-require sila na magstay dito. Yun po. Actually, ang tawag po natin sa return of service agreement. Kaya lang po, marami pong layers ang kailangan mapag-usapan dyan. Ito po yung mga layers na yun. Number one, if ang isang nurse po ay nag-aral ng kanyang ginamit pampaaral sa kanyang sarili, ay ang kanyang sariling pera, or that of he or she was sent by her family to actually be paid for by the family ang kanyang pag-aaral, magiging unfair po if magkakaroon po ng ganong klaseng batas para sa kanila sapagkat sila po ay nag-aral on their own, at sila po ay may bibigyan dapat ng equal opportunity for them to actually make a decision for them either to stay or to leave the country. Kung magkakaroon po tayo ng return of service agreement, ito po ang aming sanang panukala sa ating gobyerno. Kung magkaroon, kasi nailabas po sa mga newspapers na ang nagbigay po ng budget ay 20 million para sa project ng CCAs. Kung sanang itong 20 million pesos po na ito, ay bigay na lamang ito in a form of a scholarship sa mga nurses na nag-aaral na hindi kayang mag-aral ng sariling ng kakayanan, di sila pong bibigyan natin ng contract of service, ay contract of return service agreement na dahil ikaw ay pinag-aral ng gobyerno, ikaw ay maninilbihan muna na 1 taon. Hindi gagawin mandatory sa lahat. Hindi po sa mandatory sa lahat. Kasi mawawalan po dito na tinatawag natin ng justice for all. Kasi ito po lahat po tayo may karapatan na mamili kung saan tayo makikipagtrabaho bilang tayo mga profesional. At kung ito po ay impose sa lahat, hindi po ito magiging makatarungan. So kung magkakaroon po ng mekanismo ang ating gobyerno na magbigay ng suporta in the form of a scholarship sa mga estudyante na gustong maging nurses, mangyaring mabigyan po natin sila ng agreement dito on a parang return of service. Ay, in that particular note also, magkakaroon po tayo ng steady flow of nurses who are actually working prior to their probable right and informed decision of leaving the country if so they desire to leave the country afterwards.
Alright. I think yun po yung mas magandang titignan po natin, di po ba? Sir Elmer, sobrang ang dami pa naming puntong gustong pag-usapan pero we only have 5 minutes na lang in the program. So we hope to have you soon, sir, ulit at pag-usapan pa natin ng medyo marami-rami pa pong malalim yung ibang mga bagay at maraming salamat po, Sir Elmer, for muli sa pagsasabi ng inyo pong stand dito po sa ipinapanukala hindi actually panukala kundi palupad na Action reality na po siya. Sir Elmer, if I may give lang one final statement before we go to a close, ang nais lang po namin masabi is hindi po dapat natin na kitain ang CCAs na ito bilang sila ang solusyon para sa ating problema sa nursing shortage. Ang kailangan pa rin po natin ngayon is mapanatili at mabigyan ng reason to stay na mas malawig ang ating mga kasamang nurses para sila ay maging katuwang natin para ma-meet po natin yung ating requirement na magkaroon ng adequate number of nurses working healthcare facilities because we are going to give them what is due unto them. And that's basically our urge and call to the government that this time around, it's time for the government to invest in nursing. Yung totoo pong investment in nursing na kung saan may bigay po sa aming mga kasamahan ang kanilang mga karapatan, particularly sa maayos na pakikipagtrabaho at isang humane at katanggap-tanggap na pasahod sa aming lahat. So maraming salamat po for giving us the opportunity at malaking bagay po ito para sa aming organisasyon. Thank you very much po. Maraming salamat po, Sir Elmer Bondok ng Philippine Nurses Association. RH Balita. 4 na minuto bago mag-alauna ng hapon. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Six-pack abs, hindi tunay na pamantayan ng pagiging healthy ayon sa eksperto. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Balita! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga balita sa RH Balita. Ito pa rin po si Yuel Reyes. At ito po si Jackie Resho. Balita mula sa probinsya. RH Balita. Hepe ng CDRRMO, Cotabato. May tingnan natin yung balitang yan, ano? Balik po muna tayo sa provincial reports. Hepe ng CDRRMO ng Cotabato. Patay sa pamamaril. RH19, Jun Dimakutak. Jun. Yes, Yuel, Jackie. Pasado 9:00 kagabi, ilang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa bahagi ng Malibacao Corner, Luna Street, Sinsuat Avenue, Barangay RH4 sa Cotabato City at nakitang na lang na bumulagtang isang lalaki na nagmamanyaho ng kanyang motorsiklo. Ang biktima ay kinilalang si Jose Raymond Choco Marquez,
Chief of Operation ng CDRRMO Cotabato City, residente ng Anti-Compound malapit lamang sa lugar. Sa pahayag mula kay Police City Director Colonel Kerubin Manalang, inihintay nila ang paglabas ng autopsy report habang na-recover naman sa crime scene ang 3 basyo ng caliber 45 pistol at isang slug. Nagpapatuloy ang investigasyon ng kanilang hanay sa kung ano ang motibo sa likod ng panibagong pamamaslang na ito sa Cotabato City. Nabatid na lula ng kanyang motorsiklo ang biktima ng tambangan ng gunmen. Inasahang may CCTV sa lugar na makakatulong sa pulisya na makita ang pangyayari o sa maaring pagkakakilanlan ng mga suspect. Ayon sa ilang witnesses, nangyari ang pamamaril sa kabila na may mga bipat o manong naka-standby malapit sa pinangyarihan. Ngayong oras na ito, isang closed-door meeting ang isinasagawa sa pahunan ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw kasama ng PNP kaugnay sa insidente na labis na ikinagulat ng lahat. Wala sa Mindanao, RH19, June Dinakuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Jun. Samantala, Iloilo City Mayor nagpatawag ng meeting dahil sa muling naranasang power interruption sa Panay. Ibalita mo yan, RH39, ay ni Grace Bravo. Ay ne? Umangal si Iloilo City Mayor Charit Reñas dahil sa panibagong power interruption na naranasan sa lungsod at iba pang bahagi ng Panay, Marso 1 ng gabi. Ayon sa alkalde, magpapatawag siya ng meeting sa susunod na linggo upang mapag-usapan ang mga paraan para ma-address ang palagiang power interruption sa isla ng Panay. Kasama sa iimbitahan ang representatives mula sa DOE, ERC, ang distribution utility sa lungsod na More Power, generators na Panay Energy Development Corporation at PAM Concepcion Power Corporation, business community at mga local government units. Dapat anyan na masolusyonan ang problema sa elektrisidad dahil apektado ang mga consumers, mga negosyo at iba pang serbisyo. Sa advisory ng NGCP, itinuro nila sa pag-shutdown ng Power Units 1, 2 at 3 ng PEDC ang dahilan ng power interruption. Noong Enero 2 hanggang 5 lang, naranasan rin sa Panay at Guimaras ang blackout at hindi pa rin natutukoy hanggang ngayon ang dahilan. Mula sa Action Radyo Iloilo, ito sa ni Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating balitang foreign, umaasa si US President Joe Biden na magkakaroon ng ceasefire deal sa pagitan ng Israel at Hamas ngayong Ramadan. Naasahan ni Biden ang kasunduan sa darating na Lunes sa pagnanais niyang magkaroon ng 6-week halt sa Israel-Hamas conflict. Sinabi rin ni Biden na magsisimula na ang US na mag-airdrop ng humanitarian aid sa Gaza. Sa balitang showbiz, agarang sinagot ni Diego Loizaga sa isang vlog interview na si Sofia Andres ang kanyang totga o the one that got away. Ganun. Pahayag ni Diego, itinuturing niyang totga si Sofia dahil sa malaking pagkakamaling nagawa niya noon sa nasabing aktres. Hindi umano niya napanindigan ang kanilang naging relasyon dahil masyado pa siyang bata noon. Bagamat hindi direktang inamin ng aktor kung ano ang naging kasalanan nito sa dating kasintahan, masaya na raw siya sa estado ng buhay ngayon ni Sofia dahil pangarap talaga ng aktres na magkaroon ng pamilya. Sa kasalukuyan ay nasa happy relationship si Sofia sa kanyang present partner na si Daniel Miranda kasama ang kanilang anak na si Zoe Natalia. RH Balita! Ikaw, Jackie, meron ka rin bang the one that got away? Siya yung ano, niya. Sumayin niyo na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa RH Balita sa tanghali. Sa pangalan ng ating mga nakagapay sa DZRH News Center, ganon din kina Ara Joy Espiritu at Maria Chari. Ito po si Yuel Reyes. At ito po si Jackie Resho. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH Balita! 104 ng hapon.